In one station only. 101.7 101.7 101.7 Kalahi mo, Wagas Mandin. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Welcome po ulit sa programang Balita at Talakayan at siyempre maririnig niyo po yan at dito lang po yan sa 101.7 Kalahi FM. Siyempre meron din po kami sa Facebook yung Facebook page namin po na 101.7, mapapanood niyo rin po ang programang Balita at Talakayan. Ganun din po sa sa mga hindi makakapanood at gustong panoorin to tingnan niyo lang po kami sa YouTube, meron din po kaming programa. Yun po yung, i-type nyo lang po yung Balita at Talakayan. Okay, medyo maganda yung init ang araw natin ngayon. Lumipas yung ilang araw, ilang linggong talaga namang tik-tik ng ulan. At syempre, yung lahat ay binabati natin ng isang maligayang Pasko. Yung nakalipas na nung 25 talagang kahit medyo maulan sana naman naging masaya yun yung Pasko po. At syempre nalulungkot po tayo doon sa mga kababayan natin na inabot ng baha na ito na may taon-taon na laging nangyayari yung pagbaha na yan. Yung parte ng Victoria, Bako, Nauhan ay talaga pong lagi na pong nagiging kawawa yung ating mga kababayan diyan tuwing magpapasko na sa halip na makakapag-celebrate. Yung iba ay sama-samang magsasama-sama sana, hindi po ganoon nangyayari, kundi nagiging abala po doon sa bahang nangyayari. Sana panawagan natin sa sa ating gobyerno na ito naman ito may matagal nang nangyayari, taon-taon na nangyayari yan. At alam naman natin na madami na ding pag-aaral ang ginawa diyan. Yung dredging, yung mga protection dike natin, yung gabion, marami na pong naubos na pera para dyan sa proyekto na yan, pero nakakapagtaka po bakit taon-taon ganun pa rin po. Nakikita natin yung pagbaha. Kawawa na po yung ating malaki na pong pera ang ginagastos diyan. Malaki na yung kumbaga parang taon-taon na lang yata merong budget para diyan. Baka naman ito'y napapagsamantalahan ng mga tiwaling politiko, yung mga kontraktor na kasabwat nila diyan. Hindi naman yan talaga siguro yung tunay na solusyon diyan sa nangyayaring pagbaha. Kasi kung yan ang solusyon, bakit taon-taon nangyayari pa rin yan? At parang hindi naman nababawasan. Yan ay mga pag-ulan pa lamang, hindi pa yan pagbagyo. Paano pa kung tumama na yung malalakas na ulan talaga, yung bagyo? Buhay ang nakasalalay po diyan sa ating mga kababayan, diyan sa mga bababang lugar na yan.
Siguro panahon na para pag-isipan po, para pag-isipan bakit hindi naman natin subukan ito yung isang malawakang pagtatanim ng puno. Ay, yan po ikwan eh. Alam natin may programa yung ating gobyerno diyan, kaya lang hindi po sustainable, hindi po tuloy-tuloy eh. Parang hindi po nabibigyan ng pansin. Parang ningas gugun yung reforestation nating sinasabi. Kung siguro matagal na nating sinimulan yan, baka nakabawas Dapat katulong diyan ng LGU eh. Diyan sa mga reforestation na yan. At syempre yung mga estudyante, nung kaming high school kami, meron kaming tree planting na tinatawag. At kung makikita nyo, yung mga itinanim namin nung panahon kami high school pa, 80s, ang lalaki na ngayon talagang napapakinabangan na yung mga puno na yan. Diyan sa parte ng Bulusan, diyan, kita nyo yung lalaking puno dyan. Yan po yung produkto ng ng tree planting ng mga estudyante. Siguro ito na yung kailangan pagtuunan ng pansin natin kaysa ang laki na ng ginagastos diyan. Oo, nakakatulong yan, pansamantala. Yung ating dredging at saka yung mga protection dike o kaya yung mga gabyo na yan. Nakakatulong din naman yan. Kaya lang hindi po yan yung pangmatagalang solusyon. Dapat meron din pong isinasabay na reforestation. Yun naman po yung kailangan natin eh. Ito naman pong reforestation. Kung nakakapag-budget po tayo ng malaki diya sa mga dredging na yan. Bakit hindi po tayo makapag-budget dito para sa reforestation natin? Marami po siguro magbo-volunteer diyan. Sa pagtatanim, magkaroon tayo ng batas na yung ipapanganak pa lamang yung magulang dapat may tatanim ng puno para do sa mga anak nila. Yan ang kailangan natin eh. Yan ang nauubos na yung ating mga kagubatan. Kaya minsan pagpupunta kayo do sa lugar, diyan sa may parte ng Bako, malayo pa kayo sa bundok, nakikita nyo na yung mga kutab-kutab na bahagi ng bundok diyan. Lupa makikita nyo at nakikita nyo na talagang tumatabag, naglalandslide. Diyan galing Diyan galing po sa kabundukan yung mga putik at buhangin ang gagaling na nagpapababa do sa ating ilog. Kaya siguro yan dapat ang ating solusyonan, yung pagtatanim ng punong kahoy diyan sa mga kagubatan. Yan naman po yan naman po dapat tungkulin. Siguro dapat ang namumuno sa atin merong pagmamahal sa ganyang ganyang kalikasan eh. Hindi do sa pagsira, isipin niyo yung naalala ko tuloy yung yung ina-approve ng sangguniang panlalawigan, yung paghakot ng Armor Rock. Naku, kung yan ay dire-diretsot na tuloy-tuloy po. Ewan natin, baka mamaya yung ating kabundukan diyan ay naglalandslide na. Hindi po tama na doon pa magkukubli sa sinasabing delikado daw itong mga batong ito dahil naguho. Nananahimik yung mga batong yan diyan. Pag ginalaw nyo diyan, baka gumanti yan. At saka ang gaganda ng formation yan Napapunta ako sa may parte ng Pola, yung isang bundok doon at puro bato. Ang gaganda ng formation nila tapos tatanggalin nyo. Ibebenta. Saan ba dadalhin itong mga batong ito? Yung dredging, ang laki ng ginagastos natin dyan. Napabalita pa nga, yung dredging na yan. Kung ide-dredging mo yung ating kailugan, dadalhin pa sa ibang lugar yung mga buhangin makukuha diyan. Wala pong mangyayari doon. Kumbaga, parang hindi po dredging talaga yung purpose doon, kundi negosyo. Isipin nyo, hakutin yung buhangin, ibebenta. Hindi talaga yun ang purpose natin, yung mapababaw, yung kailugan natin. Pwede namang yung i-dredging nyo dyan, doon sa gilid lang gagawing dike, para mas lalong, kumbaga, yun yung pangharang sa aapaw na tubig. Yung mga buhanging makukuha diyan sa ating kailugan. Hindi dapat dadalhin niya sa ibang lugar, pero nakakalusot pa rin Meron tayong nakikita ng mga barko diyan ng mga barge na di umano ay may mga ginagawang pagkahahakot ng mga buhangin. Diyan sa Palawan may kaklase ako dati diyan, ang negosyo. Kaklase ko noon sa Manila, sa ECB, ang negosyo niya diyan sa Palawan. Yung buhangin pala sa Palawan ay hindi pwedeng kunin pagka doon sa kanilang lugar, kundi parang ini-import nila sa ibang probinsya. Ang iba diyan daw nanggagaling pa sa Mindoro. Isipin nyo, yung pala yung mahal ang buhangin doon sa kanila dahil bawal kunin doon at yun ay ginagamit sa mga mga resorts doon sa mga construction. So bawal kunin sa Palawan Kung bakit sa Palawan bawal Bakit dito pagbibili natin yung mga buhangin natin dadalhin doon?
Nakakalusot eh. Ibig sabihin, may mga kasabwat itong mga ito kung bakit nakakalusot itong mga ganitong usapin. Yun, yung sabi po ni Dennis Molito Elipondo, may katuwiran ito. At yung mga mangyan, turuan nating ng ibang hanap buhay, hindi lang yung pagkakaingin kasi kaya nagkakaingin yung mga yan dahil walang ibang hanap buhay na alam sila. O dapat itong mga ito siguro itong ginagawang mga trabahador kung magkakaroon tayo ng reforestation, sila na rin yung magbabantay sa kagubatan. Papasweldoin natin itong mga mangyan para magkaroon ng mga desenteng trabaho at hindi nakakasira ng ating kalikasan. Ituturo sa kanila yung pagtatanim ng mga punong kahoy natin diyan sa kagubatan. Alam ko may mga forest ranger tayo. Ito mga mangyan, alam nila yung pasikot-sikot diyan sa bundok. Pwede natin itong bigyan ng trabaho itong mga ito. Kaysa diyan sa dredging tayo ng dredging. Ang laki na ng perang ginagastos yan, taon-taon na. Yung mga makinarya, yung mga krudong ginagamit diyan. May magagastos bakit hindi naman natin subukan ngayon itong reforestation, yung massive reforestation diyan sa kabundukan. Na ang gawin nating tagapagbantay diyan, itong mga mangyan. Bigyan natin ng magandang trabaho. Pagdating doon sa natuto na sila sa ganyan, alam nyo, madaming bakanting lupa pa dyan sa mangyan Turuan natin ng tamang pagtatanim doon sa agrikultura naman. Di ba dyan sa Benguet, nakikita natin yung mga katutubo. Ang gaganda ng mga pananim nila diyan, yung mga cauliflower. Ang mamahal ng mga gulay dyan, bakit nakakapagtanim sila? Pero dito sa atin sa kabundukan, pwede rin yan Malamig yung lugar natin turuan na natin magtanim ng mga gulay. Ang mahal ng mga gulay ngayon, kung titingnan nyo, dito sa atin parang magkano 250 na yata ang kilo ng mga kamatis natin. Yan kung may magandang programa lamang ang ating gobyerno, pwedeng tanim yan doon sa doon sa mga gilid-gilid lang ng bahay. Isipin nyo, laking ginhawa ng ating mga kababayan kung may mga sarili silang tanim. Ang liliit ng sweldo ng ating mga kababayan, magkano lang ang minimum wage ngayon. Tapos malaking magagastos mo pagdating diyan sa pagkain. Yun ang ating kumbaga hindi yung puro sa infrastruktura lang tayo nakatutok. Yung mga hindi naman talagang direktang nakakatulong doon sa ating mga kababayan, magpapagawa ka ng mga building. Kasi building. Mamimigay ka ng sasakyan doon sa mga bawat barangay. Kung gutom naman yung mga yan, walang trabaho, aanin mo yung mga building yan, aanin mo yung mga sasakyan na yan. Mas maganda bigay mo direkta na matutulungan. Hindi yung nangyayari ngayon, kung nakikita nyo ngayon. Sinasamantala na ng ating mga politiko iba dahil yung ayuda. Yan, bumaha na naman sa atin. Taon-taon yan, ginagawa yan. Ayuda yung solusyon nila. Buti kung pinamimigay lang nila yan, hindi, ginagawa pa nilang yan. Pa-epal. May mga picture na kung ano-ano diyan. Kala mo tunay yung mga ginagawa nila. Kung tutusin naman, yung mga ayuda na yan, hindi naman galing sa kanila yung perang pinambibili dyan. Galing din sa taong bayan yan. Kaya huwag kayong magpapasalamat na parang kumbaga tuwan-tuwa kayo at kayo nabigyan. Sa totoo lang, mas malaki pa siguro ang nawawala diyan. Diyan sa mga ganyang ayuda. Siguro naman po yung bahagi yan sa sa parting ng Nahuan, Bako at saka dyan sa Victoria ay medyo mababa na. Sana yung ating mga LGU diyan, yung ating provincial government, matulungan naman. At kung tutulong naman kayo, wag niyo na samahan ng politika pa. Baka mamaya may mga pangalan pa ilalagay niyo diyan. Pupunta kayo diyan, kayo pa magtitimbang ng mga bigas. Pagkatapos ng matimbang, magpapapicture lang kayo, aalis na kayo. Gawin niyo naman pong yung pagtulong niyo yung may sinseridad na talagang kayo tumutulong, hindi lamang doon sa pansariling interest niyo.
Mas maganda po yung gano'n, nakikita yun ng ating Diyos yung pagtulong nyo. Masahan nga po kayo ng ating mga babayan. Okay, siguro pakinggan muna natin yung isang pagbati ni Congressman Arnan Panaligan para sa ating mga kababayan. Alam niyo po to si Congressman Arnan Panaligan ay talagang napakasipag na lingkod bayan kaya naman ginalang at walang tumapat sa kanya ngayong election nito dahil nakita yung kanyang nakita yung kanyang programa, yung kanyang trabaho sa Senate, talagang ginampanan po ng gusto at wala po itong halong pambobola, kumbaga straight magsalita ito Hindi ito yung sasabihin mong matamis manalita, bubulahin ka. Ito po talagang tinatrabaho niya ang dapat trabahuin para sa ating mga babayan. Hindi lang po sa bayan ng Oriental Mindoro yung kanyang trabaho ngayon, kundi usapin po ng problema ng buong Pilipinas. At nakakatuwa po na nagkaroon po tayo ng isang ganyang kinatawan sa unang distrito ng Calapan. Pakinggan po natin yung kanyang pagbati. Bagamat huli na po ito, Kwan, ihahabol po natin. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng kasayahan, pagdaraos ng mga Christmas parties, mga reunions, mga konsyerto, mga palabas, o pagbibigayan ng mga regalo. Higit sa lahat, ang Pasko ay paggunita sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at pag-asa na taglay ng pagsilang ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayon nga sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, Talata 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig ng Diyos. Pag-asa na taglay ng pagsilang ng Mesiyas. Ayon kay Propeta Isaías, Kabanata 9, Talata 1 hanggang 6, nakatanaw ng malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag sa mga taong balot sa kadiliman, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki. Siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan, pag-asa ng kaligtasan, pag-asa ng pag-ahon mula sa kadiliman na ating kinasadlakan. Kaya ngayon, sa panahong ito at sa buong taon, ating ipakita ating pag-ibig, pagmamahal, pagdamay, at malasakit sa ating kapwa-tao. Gayon din, ating pairayan ang pag-ibig sa mga tao na hindi pa kilala ang ating Panginoon. At atin ding ipakita ang pag-asa, ating huwag alisin sa ating kalooban ang pagkakaroon matibay na pag-asa na sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap na ating kinakaharap sa ating personal na buhay o sa ating bansa ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mga kababayan, nakakaasa naman kayo na ang inyong lingkod bilang inyong congressman ay patuloy na maglilingkod. Patuloy po tayo magdadala ng mga proyektong pangkaunlaran sa ating distrito. At sa Kongreso, patuloy po tayong tatayo at manindigan para sa mga usaping makabansa, makakalikasan, makatao, at makadiyos. Pagbati sa inyo lahat ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At sa lahat ng ating mga kababayan may mabuting kalooban, pagbati ng kapayapaan. Maraming salamat po. Kung Arnan, maraming salamat po sa tulong na ibigay niyo sa aming pamilya. Okay, yan po isang pagbati po ni Congressman Arnan Panaligan. Yung ang Pasko. Kita nyo naman po talagang biblical yung kanyang mga sinasabi. At doon sa kanyang tungkulin, di ba, bilang congressman, talaga namang pinakita niya yung kanyang galing at yung kanyang abilidad doon sa mga batas na sinulong niya
Kita niyo ilang bang batas yung na-approve ngayon? Ang alam ko nasa 6 na yata na batas yung na-approve kasama na po doon yung sa rice tarification law, yung mga pagkakaamyenda nito tungkol po doon sa problema natin. Kasi isa po yan sa ipinangako niya, yung pag-amyenda sa rice tarification law. Dahil nga po, doon sa nakikita niya at nakikita na ng iba nating kababayan, mukhang hindi nakatulong itong batas na ito na isinulungan ni dating Senador Cynthia Villar na ang purpose daw nito ay para mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi po nangyari yan nung panahon po ni Pangulong Duterte. Hanggang ngayon po, hindi naman bumababa yung presyo ng bigas eh. At mukhang nakinabang lang dito ay yung mga tiwaling negosyante, siyempre yung mga smuggler nakasapakat, yung mga tiwaliring opisyal ng ating gobyerno. So ito po yung isa sa pinangako niya na talagang natupad po yung rice tarification law na pag-aamyenda. Marami pong nabago diyan. Natulong talaga para sa magsasaka. Kasama din po yung sinasabi nating isa sa napakahalagang kailangan ng ating bansa yung defense posture. Na sinasabi magkaroon na tayo ng self-reliance. Na dapat yung sariling atin ang ating tangkilikin, yung pagpapagawa ng mga barkong pangdigma ay pwede na po dito niyang gawin sa ating bansa na hindi na po tayo mag-i-import at kung magiging matagumpay po yung ating paggawa ng mga barkong pandigma, pwede po tayong mag-export at magke-create po ito ng napakalaking trabaho para sa ating bansa. Hindi lang po simula pa lang po yan, pwede pong pumunta yan do sa sa paggagawa natin ng mga sasakyan. Kayang-kaya po natin yan kasi yung Korea nung lumaya po sa gera yan, ang pinadala po ng gobyerno natin diyan ay yung mga mekaniko at tinuruan silang maggawa ng sasakyan. Kaya lang, baliktad po ang nangyari. Mas nagtagumpay po ang Korea nung natuto sila bumalik doon. Sila yung nakagawa ng mga sasakyang ine-export nila ngayon katulad ng Kia. Kasi ang nagiging problema po siguro sa atin yung kulang ang support ng ibinibigay ng gobyerno doon sa mga magagaling nating inventor o kaya magagaling nating may abilidad na Pilipino. Hindi po sinusuportahan eh. Ganun din po sa sa pagtatanim ng palay. Kung matatandaan nyo, yung Vietnam ay nasa gera pa din yan noon at medyo maunlad na ang Pilipinas. Noong makalaya yan ay pumunta dito po yung mga ibang magsasaka nila at dito nag-training sa atin, tinuruan kung paano yung tamang pagsasaka. At nung natutunan na po nila yan, bumalik sila doon sa kanilang bansa. Baliktad din po ang nangyari. Sila po yung nakakapag-export ngayon. Nandiyan po ang gagaling yung ibang bigas natin sa Thailand. Diyan din ang gagaling. Kasi nung bumalik po sila doon, talagang yun po yung tinutukan ng gobyerno nila. Yung agrikultura ng pagsasaka, talagang sinuportahan po nila at nagtagumpay po sila. Sa atin po, parang ang nangyari, tayo nagtuturo, pero hindi naman natin dinedevelop yung ating mga kakayahan dito sa ating sariling bansa. Kaya naiwan po tayo eh. Hindi po nasuportahan ng gobyerno yung mga ganung galing ng ating mga Pilipino. Siguro kung noon po ay nasuportahan yan, mga panahon na nauna pa kung sino mga presidente noon, yung ating industrialization, ay baka napakaunlad na po natin at isipin nyo, yung sasakyan lang natin, kung gaano kadami ang ini-import natin sa gobyerno pa lamang. Yung gamit natin sa gobyerno pa lamang, kung sa Pilipinas po lahat gagawin yan, baka laking trabaho po niyan. Laking trabaho, makakapag-export pa tayo. Kasi magagaling po yung mga Pilipino, baka magagandang klase pa ang nagawa nating sasakyan dyan sa Korea kung noon po ay nakapag-develop na tayo. Yun po sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, dapat dito na natin magkaroon tayo ng mga steel industry. Kailangan po natin sa industrialization yan. Yung gawa ng bakal, napakahalaga po niyan. Kaya makikita niyo yung kanya mga panukala diyan. Talagang para sa sa bansang Pilipinas, hindi lang para sa sa unang distrito ng Oriental Mindoro. O yung Magna Carta po sa mga seaman, kita nyo, ang ganda rin nung batas na yon na talagang makakatulong do sa ating mga OFW at mga seaman. Ito pa yung napakahalaga niyang
inilaban, ano, talagang na-approve na ito sa Congress eh. At sana mapapakinabangan na ito, kaya lang nahaharang ito sa ano, sa Senado. Yung pong yung pong ano, yung pong conversion ng ating provincial hospital into regional hospital. Kung ano po ito, aprobado na po ito sa Senado. Ang naging problema po ay talagang itong ating provincial government, si Governor Bonstolor, ay mayroong ibang plano na tingin ng nakararami magtatagal pa. Kasi ang plano niya ay parang gusto pa niyang doon ilagay sa lumang provincial hospital. Yung ano, yung regional hospital, kung doon po ilalagay, tatagal po ito ng mga 7 taon pa, magtatayo pa ng mga building at maaaring maghanap pa ng pondo para doon po sa tatayong provincial hospital. Samantalang, kung ito po, ang gagawin nating regional hospital, yung kasalukuyang provincial hospital, na si Congressman Arnan din naman na nagpatayo niyan ng bagong provincial hospital natin, ay automatic na po yung automatic na po yung may co-convert. Sabi nga ni Secretary Herbosa, mas magandang yan ang gawin nating regional dahil dadagdagan na lang natin ng mga gamit yung mga yan. Di ba napakaganda po? Ay laking tulong po nito sa ating mga kababayan. Kasi habang i-delay po natin yan, parang pinagkakaitan po natin ng magandang programa para sa kalusugan itong ating mga kababayan. Madami pong buhay na nasasakripisyo, kaya kailangan natin na talagang ma-convert niya sa lalong madaling panahon. At yun naman po madami pong doktor na sumasangayon dyan dahil nga mawawala na rin sila sa sa kuko ng mga politiko Kasi pag national na po yan, DOH na po yung magme-maintain yan, magbabudget yan ng ating provincial hospital. At maaaring makumpleto na po, pati gamot na laging nirereklamo diyan. Isipin nyo, pag nagkaroon ng pandemic, at least meron tayong regional hospital dito. Napakahalaga po niyan napakahalaga po niyan ng conversion niyan. Laking panalo po ng ating mga kababayang Mendoreño. Hindi lang po ng Mendoreño kundi ng buong Mimaropa. Kung mako-convert na po yung ating provincial hospital diyan sa sa regional hospital. Kasi yung mga natin diyan, mga empleyado talaga may problema din. Malaking problema din diyan, laging delay ang sweldo. May mga benefits na hindi na ibibigay. Kung maibigay man, delay. Yung palakasan po dyan, ang dami nagkakaitim po diyan na hindi naman yun ang trabaho nila. Dahil lang po malakas sa mga nanunungkulan. Pag DOH po talagang makakasigurado ko diyan na talagang kung sino man po yung mapupunta diyan, deserve po nilang hawakan yung ganung posisyon. May iwasan po yung palakasan diyan. Yung problema ng mga empleyado diyan, yung mga madami diyan, mga walang ano ba tawag dito? Wala silang hindi regular. Kung sino pa yung mga hindi regular na empleyado diyan, sila pa yung mas napapagsamantalahan. Walang magawa kasi wala silang rights Kundi tatanggalin sila pagdating ng eleksyon, pag hindi ka kanya, meron diyang loyalty check na nangyayari, pagka ikaw na-identify, tanggal ka. So, isa po yan sa problema. Kaya kung DOH na po yan o kaya national na, mawawala na po yan sa kuko ng mga politiko natin. Hindi na nila pwede magamit yan para sa kanilang political interest na papogi. Hindi na po nila magagamit yan kasi bawal na po sila diyan kasi national na po ang hawak diyan kung nakikita niyo po yung Batangas Regional Hospital. Ganun po mangyayari diyan. Mali po yung sinasabi na pag naging regional hospital daw yan, ay maraming matatanggal na health worker diyan. Napakamali po. Madami pong kulang, madadagdagan pa po. At kung kayo nakahiga sa banhig, ang sinasabi nga, ay maaaring sakot yun nakahihiga diyan. Hindi isipin nyo. Laking problema din naman sa provincial hospital yan. Laking problema din naman sa provincial government natin yung pagbabudget diyan. Kaya nga siguro laging walang mga gamot diyan, kulang yung pasilidad diyan. Dahil nga kinukulang doon sa pagbabudget diyan. Ngayon, kung ganoon, paubayan na natin sa national para mawala yung ganung kabigatan natin. At kung talagang gusto naman natin magkaroon pa tayo ng provincial hospital,
Edi, tayo natin dyan sa ano, sa parting pinamalayan, no? Kaya yung sinasabi ninyong ano, yung dating provincial hospital. Kung talagang gusto nyong budgetan pa yan, o pwede nyong hugutin ngayon yung budget na ibinabudget natin diyan sa kasalukuyang ano, provincial hospital para ilagay diyan sa itatayo nyong provincial hospital. Kaya lang, sisiguraduhin nyo na ang serbisyong bibigay nyo pag may bago tayong provincial hospital, hindi na katulad ng dating ganyan. Na walang gamot, walang kulang sa doktor, kulang sa ano, sa mga medical equipment. Dapat kasi siguraduhin yung maayos at kung hindi rin nyo rin magagampanan, mas maganda pang ipaubayan nyo na lamang dito sa itatayong regional hospital at yung ibabudget nyo dyan sa bagong provincial hospital, gamitin nyo na lamang doon sa ikabubuti ng ating mga kababayan sa trabaho. O kung ano man yung pwedeng pagkakitaan ng ating mga kababayan. Wag naman yung ayuda lang ng ayuda. Naging kultura na yata natin yung pagbibigay ayuda eh. Okay, at pakinggan natin yung ano, yung isang alam niyo po, isang malaking issue ngayon itong PhilHealth natin, napakahalaga din po ng PhilHealth kasi ang sinasabi, zero budget daw ito ngayon. At ang pangamba ng iba ay baka mamaya ay hindi maging maganda ang serbisyo ng mga ng mga miyembro ng PhilHealth. Sa bagay, ngayon pa nga lang talagang kulang naman talaga binibigay ng PhilHealth. Pero ang sinasabi ay napakalaki pa daw ng budget ang paliwanag nila ngayon at wag daw mag-alala kahit zero budget yan may magagamit. Ay bakit? At tanong natin, malaki pala yung budget din, bakit hindi pa ibinigay tulong do sa ating mga kababayan yung mga ibang mga sakit na pwede naman makover. Yan laki eh. Bakit inipon ang inipon? Yan po ang binusisi ni Congress Arnan Panaligan tungkol do sa PhilHealth. Pakinggan po natin. The chair would like to recognize the Honorable Panaligan. Thank you very much, Sir Chair, for recognizing me. Finally. Yes po. Meron pa kasi akong duty sa plenary as a floor leader. But so far, Mr. Chair, sa ating pagkatanong kanina, sagot ng PhilHealth, tumalabas na ang PhilHealth pala ay hindi lang maraming pera, kundi napakaraming pera nila. Napakalaki ng pera ng PhilHealth. And in the words of Mr. Ledesma himself, ay maayos ang financial condition ng PhilHealth, no? Correct. Kaya lamang yung perennial issue natin, yung napakababa ng coverage, ng benefits ng PhilHealth na idinadaing ng maraming kababayan natin. Kami bilang district congressmen, ay araw-araw yan ang aming nakaka-enkwentro sa aming mga district offices. Pipila para makatanggap ng tulong yung MAIP, ano? Hindi mangyayari yan kung ang PhilHealth ay may enough coverage, mataas ang coverage, ano? Yung sabi ng Sir Ledesma, be patient daw, little patience. Kaya hindi po namin maring sabihin niya sa mga kababayan natin na kailangan ilabas ng ospital. Ngayon, hindi pwedeng sabihin yan na be patient sa mga tao na kailangan operahin na, kailangan mag-undergo ng heart bypass, for example, sa heart center. At lalo hindi pwedeng sabihin yan sa mga kababayan natin na namatayan, hindi mailabas ang kanilang mahal sa buhay na namatay sa ospital kasi kulang pa. Kaya I think, Mr. Ledesma, we cannot wait. No? Hindi pwede yung sagot na be patient. Ano? Patience ang kailangan. We have to act now. So, sa iyong sabi kanina, sa iyong opening statement, sabi mo kanina na ang PhilHealth as of November 2024 ay merong 150 billion surplus, 280 billion reserve funds, and 490 billion investment funds. Can you confirm this again? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. So napakaraming pondo, no? Saan ang galing ito? Like yung 150 billion surplus. Ano ang pinanggalingan nito? Savings ba yan? Or whatever? Saan po nang galing yung 150 billion na surplus? Can you define yung surplus? Mr. Chair, if I can go back lang to the very first point that Kong Manuel mentioned, sabi niya, napakalaking pera ng PhilHealth, saan ba nanggaling lahat ng pera namin? No? If I can answer that question this way, no?
there are three main reasons paano lumaki yung pondo ng PhilHealth through the years, no? The first reason po is it's been 12 years since the case packages have been enhanced. So 12 years po yun hindi nagagalaw, no? Nagumpisa lang yan in the last 2 years, no? That's the first. Pangalawa po, nung pandemic po, yung COVID, diba, that was for 2.5 years. Lahat po ng tao, including I think ourselves in this room, natakot po pumunta sa hospital, natakot po lumabas ng bahay, natakot pumunta sa doktor kasi baka magka-COVID. So, very few were going to the hospitals for treatment. Kaya nagkukumpol yung pera. So ito yun. Yung pangatlo po, sorry po if I can be allowed to, yung pangatlo po is, dahil, like I also mentioned earlier, yung premium contributions kasi set by law yun, diba? So kahit hindi po namin kailangan yung pera dahil nagkukumpul-kumpul na nga dahil because of the first two reasons I mentioned earlier, we still have to implement the increase in premium contributions kasi nakaset na yan by law eh, diba? So kahit hindi namin kailangan yung pera, tumataas pa rin yung binabayad sa amin ng mga tao. So those three are the main reasons why PhilHealth suddenly accumulated a huge amount of money po, no? So I don't know if that answers your question, Mr. Chair. Meron pa kayong reserve fund at 280 billion, ano? Yes po. Yes, so saan ito attributable, ang reserve fund at 280 billion? It's the requirement of the law. Again po, na it's very clear sa provision po na yan yung requirement po. At 490 billion investable funds, correct? Yes po. Yes, Mr. Chair. Alright. Now, sa Section 37 ng RA 11223, yung Universal Healthcare Law, naka-enumerate yung sources of funds ng PhilHealth, no? Ang letter A, incremental sin tax collections. Would you know at this point kung magkano ang naging share ng PhilHealth from sin tax collections? Yes po, we can give you that figure po. Just a minute po. Mr. Chair, with your indulgence, we'll just be given a few seconds. We have that number po. Siguro tuloy-tuloy na, ano. Sige po. Number 2 na source ng inyong pondo ng PhilHealth ay yung 50% of the national government share from the income of PAGCOR. Correct? So, magkano rin po ang share ninyo, yung 50% na yon as of November 2024. And next, letter C, 40% of the charity fund, net of documentary stamp tax payments and mandatory contributions of the PCSO. Yung po ay source din ng fund ng PhilHealth. And letter D, premium contributions of members, ano? Meron pang dalawa, but I'll go to that later, no? So yun ang first 4 sources of funds ng PhilHealth. Magkano ngayon ang inyong, as of 2024, magkano ang pondo ng PhilHealth arising from these fund sources? First 4. Thank you very much, Mr. Chair. If I can allow our SVP for Finance to address the query po. Thank you po. Maraming salamat, Mr. President. Mr. Chair. Yes, Mr. Lim Siaco. Maraming salamat, Mr. Chair. For the question on the contribution of PhilHealth from the Syntax, Mr. Chair, I have here figure year 2019 until year 2024, Mr. Chair. For year 2019 po, the GAA ay 67.35 billion. Year 2020, that's 71.35 billion. Same amount in the year 2021. And 2022, that is 79.99 billion, Mr. Chair. Year 2023, the total, Mr. Chair, is 100.23 dahil mayroon itong 21.17 from PCSO in PAGCOR. And year 2024, Mr. Chair, ang total ay 61.451. Again, mayroon din itong 21.17 from PCSO in PAGCOR, Mr. Chair. Meaning 40 billion po from PCSO in PAGCOR in the year 2024, Mr. Chair. And in the year 2023, more or less nasa 80 billion po siya, Mr. Chair. Thank you po. Another source ng inyong pondo
yung annual appropriations of the DOH included in the GAA. Nakalagay dun eh. So would you know yung kung magkano ang sa GAA na annual appropriations of the DOH including the GAA for PhilHealth? So ito ay iba doon sa subsidy. Am I right? Mr. Chair, Yes, please proceed. maraming salamat, Mr. Chair. The one big subsidy for PhilHealth for the premium of our indigent po, ito na po yung sinabi po ko kanina, na appropriation from the Syntax and the PCSO in PAGCOR, Mr. Chair. But Mr. Chair, no, aside from the share ng PhilHealth from the Syntax, from PCSO, meron pa yung nakalagay dito sa batas, yung annual appropriations of DOH, including the GAA. That's letter E. At ang letter D, yung National Government Subsidy to PhilHealth. Ito yung issue ngayon, di ba? So iba pa yung annual appropriation ng DOH sa annual subsidy. Mr. Chair, Please continue. Mr. Chair, we got only PhilHealth. Ito yung issue ngayon, di ba? So iba pa yung annual appropriation ng DOH sa annual subsidy. Mr. Chair, Please continue. Mr. Chair, we got only the national government subsidy to PhilHealth included in the JAA. But, Mr. Chair, this one is under the Department of Health JAA or budget, Mr. Chair. So Mr. Chair, malinaw naman na ang maraming sources ang PhilHealth ng kanilang pondo, no? Hindi lamang yung subsidy ng national government that is appropriated in the General Appropriations Act. Sabi natin kanina, malaki ang kanilang share from Syntaxes, from PCSO, no? And other sources from PAGCOR. So you agree, Mr. Ledesma, hindi lang yung subsidy na nasa GAA ay yung sources of income. Mr. Chair, Please continue. sa ngayon, Mr. Chair, ang ating sources of income or Sources ng inyong pondo. ng pondo, dalawa po. One from the direct. Ito po yung premium ng employed at saka self-employed po paying members. And sa indirect po, we have the Syntax, and then ito po yung PCSO in PAGCOR, Mr. Yun Chair. nga, oh, Thank yun you po. nga ang ating pinupunta dito. So, hindi lang yung subsidy, yung 74 billion na naalis, yung 90 billion last or this year na pinabalik ng National Treasury, ng finance sa National Treasury. So kahit wala yung subsidy na yon, marami pa rin ang pondo ng PhilHealth. Correct? Correct, Mr. Chair. At hindi makaka-apekto yon sa inyong benefit payments. Hindi po, Mr. Chair. Ayun. So klaro yon, ano? Klaro So yun, Mr. kahit Chair. na wala yung subsidy for 2025, ay itong sinabi mo na i-increase ninyo ang coverage sa mga case rate, hindi maapektuhan. Tuloy-tuloy pa rin yun. Actually, yes, Mr. Chair. And in fact, Mr. Chair, I was highlighting that in the video I said earlier. Yes, yun nga. And in my Okay. opening statement, walang apektado po. Thank you, Mr. Kasi, Chair. Mr. Chair, no, sa yung iba kasi mga nagko-comment, sabi yung pag-alis ng subsidy, nanggaling sa Syntax yun, no, sa other share. So, klaro naman yun, na hindi yung kinuha, hindi na-apektuhan yung ibang share nila. And I think PhilHealth should really clarify that, maging klaro talaga, i-amplify ninyo yung paliwanag na yun, alam nyo, Mr. Chair, and Mr. Ledesma, alam naman natin, naging reaksyon ng ibang sektor noong
after BICAM ay nawala yung subsidy, ano? Hindi magkakaroon ng ganyang reaction ang ibang sektor kung kontento sana sila sa benefits na binabayad ng PhilHealth, no? Kaya nagkaroon ng issue ito, or controversy, dahil nga hindi natutuwa, hindi satisfied ang maraming kababayan natin sa benefits na binabayad ng PhilHealth sa kanilang hospitalization, no? Kaya sana yung inyong pangako na i-increase ng 50% ay yung case rate coverage ay matuloy, ano? Hindi na siguro kailangan sabihin na wait for a little more patience, ano? Kailangan na kasi ito. You made that promise, tanda ko, nung budget hearing ng DOH and PhilHealth way back in August, no? Presented over by Senior Vice Chair Stella Kimbo. So, December na ngayon. No? So, hanggang kailan kayo mag-aantay? Sana ma-formalize na yan. No? And remember, sa plenary session ng budget, inabot kami ng 3 o'clock in the morning dahil nga sa issue na yan. No? We were really extracting commitments from PhilHealth, no? Napapagtibay itong expansion ng coverage and increase in the benefit payments. Ano? Please do not tell us to be patient anymore. Hindi namin pwede pariwanag yan sa taong bayan. Ano po? So talagang aasahan namin ito, Mr. Desma? Yeah, yes, Mr. Chair. Duly noted, Mr. Chair. One more point, Mr. Chair, no? Please continue. Yung nabasa ko sa ibang issue, inaresolve natin yung subsidy, pero in-increasean yung MAIP, no? Nasabi ko na kanina, lumalabas, hindi lang naman yung subsidy ang source ng pondo ng PhilHealth. Mas malaki pa yung discuss kanina ng ating kasama rito, yung share nila sa sin taxes, ano, and PAGCOR, etc., kaysa dun sa subsidy na inalis, no? Yung pong MAIP, that can be rendered unnecessary kung tataasan nyo talaga ang coverage. If you would expand the coverage, baka dumating ang punto, hindi na kailangan ang MAIP, no? That will be rendered unnecessary. Hindi na kailangan pumila ang mga tao sa aming opisina. Diretso na sa PhilHealth. Hindi po ba? Do you agree? I agree, Mr. Chair, and I just want to reiterate po, next month nga, we'll come out with another 50% almost across the board. So, that's already 80%. Isang interpellation na nangyari po sa mga opisyal ng PhilHealth na kung saan tinatanong po ni Congressman Arnan Padaligan yung pondo po ng PhilHealth at sa kanyang interpellation ay lumalabas na napakalaki pa po pala nung pondo nung nung PhilHealth, nasa 490 billion na investment fund, 280 billion na reserve fund at 150 billion na surplus. Pero ang nakakapagtaka po nito, sabi na nakakatulong naman ng ang PhilHealth. Kaya lang bakit napakaliit daw po nung binibigay na benepisyo nito para do sa mga kababayan nating nauospital. At mukhang parang naging lumalabas po na yung ating pera napapunta do sa investment bank, sa halip na gumanap doon sa social health insurance. Alam niyo po, yung ating mga kababayan hirap na hirap ng pagbabayad sa PhilHealth. Yung mga doktor po, sa totoo lang, yung mga doktor po ay naka-advance po yan ng 3 taon ang bayad niya sa PhilHealth. Inaabot sila ng mga 150,000 plus yung binabayaran nila taon-taon sa PhilHealth. Kasi nga, naka-advance sila ng 3 years. So, ang tanong dito, bakit maliit yung benefits na ibibigay nito? Ganong napakalaki naman pala nung pondo pa nito. Ang pakiusap ng ating mga kababayan, sabi nga, hindi dapat pag-aantayin. Dahil ito'y usapin ng buhay. Pag pupunta ka ng ospital, hindi ka nangangamba dapat na, wala kang pambayad o kaya kukulangin ka. So, kasi may inaasahan ka Pero bakit hindi na ilalabas itong ganitong kalaking pera ng PhilHealth? Sana nga, ang sinasabi ng iba, dapat daw isama na rin yung ibang sakit na medyo kumbaga hirap ding gastusan ng ating kababayan. I-cover na din daw sana yung ibang sakit. Napakalaki naman pala ng pondo isipin nyo, yan yung inaasahan ng ating mga kababayan. Pasalamat tayo dito sa sa atin sa Calapan City.
at nagkaroon tayo ng health card. Yung time po ni Congressman Doy Lechon ay nagkaroon po tayo ng health card na talagang napapakinabangan po hanggang sa ngayon. Medyo nag-iba-iba po ang kulay nito pero doon po nanggaling yung concept niyan. Kay Congressman Arnan Panaligan, sa totoo lang po, pag pumunta po kayo sa sa opisina niya, sinasabi ng iba mas malaki pa daw ang ibinibigay nung opisina ni Congressman Arnan Panaligan pagdating doon sa mga health benefits, yung mga pangangailangan sa ospital ng ating kababayan. Ang laki ng pondo nito nitong PhilHealth. Baka mamaya mawala na naman ito kung saan na naman mapunta. Yun ang inaalala ng ating mga kababayan. Oy, binabati ko pala si kasamang Noy, parang Nonoy, nandiyan sa Occidental Mindoro. Akala ko nandito lang kahapon makikita sana kami. Diyan sa Occidental Mindoro, binabati natin yung mga public official diyan. Si Sir Mar Bautista diyan sa Antipolo City, nakikinig sa atin at alam niyo ito bilib ako dito pagdating sa mga post niya tungkol do sa mga mahilig din nga ito sa sa paghahalaman yung pagsasaka. At marami tayong matututunan dito pagka na kausap natin ng personal ito. Si Ann Maripe Kasalya nakatutok din sa atin. Binabati natin yung ating kaibigan diyan sa parte ng Victoria, kay Kapupong Ortega, do sa kanyang mga konsyales na palagay ko abalang-abala ito mga yon, diyan sa ating mga kababayan diyan sa Victoria dahil isa ito doon sa binaha At diyan nga pala sa parte ng Bako, alam ko na andiyan si Congressman Arnan Panaligan ngayon. Siguro tinitingnan yung mga kababayan natin diyan naapektuhan pati yung pinsala inabot nung bayan ng Bako. Palagay ko hindi lang Bako pupuntahan yan. Wala pong kwan yan, holiday. Hindi nag-holiday yan talagang lalo sa mga ganitong sitwasyon. Hindi po nawawala yan, hindi katulad ng ibang opisyal na mababalitaan mo nasa ibang bansa. Pagka dating ng ganitong kalamidad, diyan yung makikita kung paano mag-ikot si Congressman Arnan Panaligan diyan sa mga kababayan natin. Laging prioridad sa kanya yan kaysa doon sa mga pangliliwaliw sa iba't ibang bansa. Kay Kapopong, talagang itong taong ito napakasipag din, handang-handa na ito diyan sa pananungkulan diyan sa bayan ng Victoria. Sabi nga diyan usapan diyan, yun daw kalaban mapepere. Anin mo ang pera? Ang pera panandaliin lang yan. Doon ka sa taong talagang maglilingkod sa iyo ng tunay. Pagka pera pinag-uusapan, kawawa naman yung mga magagaling maglingkod na walang pera. Mag-isip po yung mga kababayan natin, tingnan yung track record. Baka mamaya mga illegalista yung maiboto nyo. Lalong palubog ang inyong bayan. Kaya dapat pag-aralan maging mapagsuri. Ngayong eleksyong ito, kita mo natin ang nangyari sa national natin. Na gobyerno ngayon. Sila nagkakagulo. Yung unit team, wala na, nag-divide na. At ang masama pa nito, katulad yan, sa budget nagkakagulo dahil yung budget na tinanggalan nila, education, mahalagang tulong sana sa ating mga kababayan, tinanggalan nila ng budget at inilagay doon sa mga congressman na ibibigay ayuda. Puro ayuda na lang lagi, lalo na mag-election ngayon. Baka magamit pa daw yan ngayong election yung budget na yan. Yung dapat dapat diyan sa pamimigay ng ayuda, hindi dapat kasama yung mga politiko, dapat DSWD ang namamahala niyan hindi dapat naporma diyan yung ating mga politiko. Minsan makikita mo naandyan sila pa yung mag-aabot kunyari, pagkaabot aalis na, nagpa-picture lang. Diyan magagaling yung ibang politiko sa mga ganyang strategy. Kumbaga kinakagat pa rin ng ating mga kababayan. Pag-aralan nyo po, hindi pwedeng ang laging iiral po ay pera. Buti sana kung yung pera nga pinamimigay ng mga yan, galing talaga sa bulsa nila. Baka mamaya, kung saan din lang galing. Dapat tingnan nyo yung may mga programa pagdating sa edukasyon, pagdating sa sa mga health, yung kalusugan natin. Mahalaga po yan, yung pagbibigay trabaho sa ating mga kababayan. Yan dapat po, yung tingnan nyo yung track record, kung paano, kung mayaman man yan, tingnan nyo kung paano naging mayaman yan, sa tama bang
diskarte yung kanyang pagpapayaman o baka naman may mga illegal na ginawa. Madali lang naman po yan yung mga nanunungkulan. Tingnan niyo po yung buhay ng mga yan. Nung una, yung una, sinasabi natin ba, yung mga, nung hindi pa nagiging official yan, nakamotor lang dati yan Pero ngayon, tingnan mo, ang sasakyan, iba-iba na. Yun dapat kung sa politika baga, sabi nga nila, madali daw yumaman naandyan daw yung pera. Pero sana naman, pag-aralan ng ating mga kababayan. Tingnan lang yung track record, yung kredibilidad, yung ano bang nagawa nito, kung ito'y nanunungkulan na. At tingnan nyo yung background kung hindi pa naman, kung sino yung mga kumakandidato na yan. Diyan kay Kapupong Ortega, talagang kilala ko yan, talagang pamilya niyan. Diyan sa Victoria, talagang kilala na ang pamilya Ortega sa paglilingkod. Pati yung kagandahan niya, pati yung kanyang mga konsehalis diyan may kanya-kanyang galing Meron sa meron sa kalikasan, meron sa batas. Madami pa yung mga incumbent diyan, si Konsehala Barbers, si Konsehala Del Mundo, mga incumbent diyan sa kanya sumama. Yung kanyang vice mayor diyan, dati rin nilang sa politika. Pero dahil nga do sa nakikita nila kailangang mabigyan na ng pansin ang Victoria, ay nagsama-sama po sila diyan sa pagtakbo diyan sa Victoria. Ay, binabati rin natin si dating congressman at ngayon tumatakbong Mayor Doyle Leachon. Itong taong ito talagang inaantay na rin ng mga taga-Kalapan kasi nami-miss nila yung serbisyong ano bang tawag ito? Action agad. Pagka yan sinabi mo action agad, galing niya kay Mayor Doyle Leachon at na sabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, talaga namang siya humahanga pagdating sa public service kasi ito'y nagsimula sa panahon po ni Congressman Arnan Panaligan. Yung political career po ni Congressman Doy ay nagsimula doon sa panunungkulan bilang city legal ng kapanahon po ni Congressman Arnan Panaligan. At nakatulong po ito ng malaki sa pamunuan po ni Congressman Arnan Panaligan. Kaya nga sinasabi niya alam niyo naman, pagka si Congressman Arnan nagsalita, talagang hindi kayo bubulahin yan. Ibig sabihin, binibigyan lang kayo ng tamang perception na kung sino yung dapat na ihahalal nyo sa darating na eleksyon. At kung sa programa po, talagang hanggang ngayon, ay kikita nyo yung ebidensya ang mga ginawa ni Congressman Doy. Napapakinabangan po yung kanyang mga naging proyekto, napakabilis po ng mga proyekto yung ng mga City College. Sa kanya pong konsepto nagsimula yung City College, ang dami na pong nakapagtapos niya, natulungan. Yung sinasabi nating disiplina. Kapanahon ni Mayor Doy, nung siya ay mayor pa, kita na natin yung syudad, napakalinis. At madaming humahanga, lalo na yung mga bakasyonista, talagang nakikita nila yung malaking pagbabago na nangyari sa siyudad ng Calapan, pamula do sa pag-usbong ng mga iba't ibang mga fast food chain dito na sa Manila nyo lang makikita. Nakita nila dito, sabi nga nila, sino bang mayor ang nanunungkulan dito at talagang napakagaling. Panahon po yan ni Mayor Doyle Leachon nung siya nanunungkulan. At makikita nyo yan doon pagdating naman sa leadership, nakita nyo nung nagkaroon tayo ng malaking trahedya dito sa Calapan. Yung bumaha po tayo nung December din, sunod-sunod. Nakita po ninyo yung kanyang leadership kung paano pakilusin yung iba't ibang sektor ng ating Calapan, dito sa Calapan, para protektahan. Bagamat pinasok na tayo, hindi maulit. Talagang nakita yung mga kababayan natin doon sa pagsasandbagging. For the first time yata nangyari yun sa buong Pilipinas na nakita yung nagkaisa yung mga taga-Kalapan para mag-sandbagging sa pangunguna po yan ni Mayor Doyle Leachon. Kaya
kung track record ng pag-uusapan, kahit nung nasa kongreso pa siya, hanggang nung mayor siya, makikita nyo po yung kanyang mga ginawa. At ito po ay hindi naman sa award nakikita kung ano yung nakita mo. Na pagbabago do sa iyong pinanunungkulan. Yun po ang importante. At dyan po si dating Congressman Mayor Doy ay talagang kahit sa track record, subaybayan nyo po ay wala pong naandyan po yung mga ebidensya ng kanyang ginawa. Doon sa lahat ng tumatakbo diyan sa provincial government kay Vice Governor Jojo Perez at ito'y dati rin pong naglingkod sa syudad at naging Vice Mayor po ito ni Mayor Doy Lechon, naging City Administrator hanggang sa naging na Board of Director yata ito at naging Vice Governor. Anong Vice Governor po siya, talagang madami pong humanga sa kanya pagdating po do sa environment. Siya po ang instrumento do sa pagpapalawig pa ng 25 years mining moratorium. At nung panahon po niya, tinututulang maigi yung pagmimina. Nakalusot nga lang po ngayon yan dahil yung Vice Governor natin kaalyado nung ating governor, pati po yung mga bukal na pumirma dito ay nakalusot po yung armor rock extraction. Kaya mag-ingat po tayo doon sa sinasabi na kaya kukunin na Vice Governor yung kapatid ay para maituloy na yung magaganda niyang layunin. Ang masamahan po dito, mawawala na po yung check and balance. Kaya pag-aralan po natin mabuti. Babalik tayo kay Vice Governor Jojo, talagang yan po ay kita na po kahit sa track record. Mapapag-aralan niyo po ang mga ginawa niya, talagang para din po sa ating mga kababayan. Sa mga bukal na tumutol doon sa extraction ng armor rock kay bukal Bong Brokal, kay bukal Josie Neria, at syempre doon sa buting asawa ni Mayor Doy kay bukal Ronald Liachon, kay bukal Ilano na tumatakbong konsel ngayon ng Calapan. Yan po yung mga talagang tumutol doon sa extraction. Pag-aralan niyo po yung yung pagkaka-approve. I-remind ko lang po doon sa ating mga kababayan kung sino po yung mga nag-approve doon sa armor rock extraction, pag-aralan nyo kung dapat pa bagang ibuto yung mga yan. Baka naman yung mga yan ay sumusunod-sunod lamang. Muli po at wala na tayong time. Abangan nyo po ulit yung programang Balita Talakayan sa susunod na Biyernes. May programa po tayo sa Biyernes. Hindi po nakatawag si Congressman Arnan Panaligan, pero dahil busy po yan sa pag-iikot ngayon. Baka sa Friday, medyo mano natin. Matagpo natin at makausap tungkol doon naman sa usapin na mahalaga sa Kongreso. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama.